Una ko nakilala si Angel at si Ace nung pinunta nila ako sa DNR, doon sa media office namin. So that time, hindi ko pa sila kilala, pero sila ang lumapit sa akin. And then, in-interview ko siya. Tape interview, and then sa radyo ko, tape as live. And then after that, and then, nung panahon na yon, nag-create si Angel ng isang grupo, tapos nakaroon ng awarding, kasi si Angel, maano siya sa kapwa artist. Talagang binibigyan niya ng halaga, binibigyan niya ng, kumbaga yun sa makilala ang kapwa artist, hindi lang siya. Kaya lang, sa sobrang kabaitan ni Angel, na napalit ng, parang inggit is the number one. And then, nakaroon din kami ng exhibit, tayong mga artists, nagsama-sama, hanggang sa may nangyari na yung mga painting nila, actually, nandun sa isang exhibit na hindi, unang-una, hindi binayaran. Kasi kung usapan before, 50% mapupunta dun sa kung saan nag-exhibit. 50% babalik sa mga artists, and then yung kay Angel, hindi lang 50% ang nawala, 100%. Na sinabi sa kanya, Angel, ang ganda nitong, actually ang ginawa niya noon is yung dragon, ang ganda, ang laki ng dragon niya, and then may, that time may tiger na rin, may lion. Yung lahat na yun, hindi ibinalik sa kanya. Pero para sa kanya, siyempre, for artists, alam natin, napakahirap ng buhay. Kapag hindi na ibenta ang kanilang painting, siyempre, kabuhayan nila yan. Ang masama nito, yung mga painting na mga kapwa niyang artist, hindi siya nawala. Hanggang sa pinagbintangan silang dalawang mag-asawa na ninakaw lahat ng mga painting nila, kumbaga sinolo nila. Mabuti na lang, nandyan ako, meron ako inventaryo, kasi ako yung tumanggap, tapos ako rin yung nagtako sa isang area na naka-safe gift. Tapos, inausap ko yung grupo, yung president at that time, inausap ko. Sabi ko, walang ninakaw si Angel, walang kinuha si Ace, lahat ay nandito. Lahat ay nakadocument. So that's the time na linis ko ang pangalan nilang mag-asawa. Which is unfair na pinagbibintangan mo, sinisiraan mo ang pangalan ni Angel. So, yun na yun. And then after that, itong insidente, yung mga nawawala, kasi laki doon na sa likuran, yung ganun kalalaki. Hindi pinayaran, hindi pinalik. So, after that, ano nangyari? Nasunog pa ang bahay nila. So, nakita ko talaga yung tuloy-tuloy ba na yung hirap na dinanas nila. Tapos, nung nasunugan na sila, si Ace, that time, buntis siya dito sa bunso. Muntik na mawala, muntik na ma-miscarriage. So, nakita ko yung downfall nilang dalawang mag-asawa. Pero, ang nakita ko sa kanila, hindi sila tumigil. Pero, ang isang pinakamahirap na parte, ang nangyari kay Angel, nag-sacrifice siya. Dahil mapagmahal na asawa si Angel. Pinakiusapan ni Ace na tumigil muna siya sa pagpipinta, tulungan muna si Ace sa kanyang negosyo, which Angel did. Huminto si Angel, driver siya ni Ace, lahat ng negosyo, lahat yun. Nung naging successful na si Ace, yun na, nakiusap na si Ace si Angel kay Ace kung pwede, siya naman. Kasi nasa tubok talaga niya ang pagpipinta. Bigyan naman daw siya ng kanyang kasiyahan yung nasa kanyang puso, which is, eto na. Ito na nakikita nyo. Pero, ang hindi natin alam, nung last year, February, na hindi ko rin nalaman na na-stroke si Angel. Nung na-stroke siya, isang angel na makikita po ninyo. Hindi pa rin siya nadapa. Hindi pa rin siya na-depress. Kasi ang gamit niya sa pagpipinta, na banggit ko kanina,
ay kanan kamay. Pero nung time na pinapunta niya ako sa bahay, sabi niya, Ninang, meron akong bibigay sa'yo. Ano yun? Yung coin na, kumbaga ang gamit daw niya ay ang kanyang kaliwa. Ito ang kanyang first painting using his left hand na binigay niya sa akin. And then, nung nakita ko, nung pumunta ako doon sa bahay nila, nakita ko lahat ang gawa niya, mas maganda pa kesa sa right hand niya. Yan ang Angel Moreno na hindi nadadapa, hindi nade-depress, tuloy pa rin ang kanyang yung gagawa ng ganong karami. Tapos ganong kalaki, talaga masasyak ka. Kaya very proud ako na si Angel ay aking inaanak na talagang as a media, hindi, kumbaga sa ano, kung siyempre normal lang sa buhay natin, may maninira, may maiinggit, tuloy lang namin, at kumbaga just ignore. Si Angel, tahimik, at nakita natin lahat ang mga ginagawa niya. Alam ko na yung kanina, nung galing ako doon, tapos sabi ko, ay meron, akala ko doon, tapos kasama ko si Rodel. Sabi ko, hindi ang gawa ni Angel. Tapos diretso. Sabi ko, hindi ko na kailangan tignan yung pangalan. Makita ko lang yung kanyang sunflower. Sabi ko, yun ang Angel. Malalaman mo, kung kilala mo ang gawa ni Angel, isang tingin mo pa lang, hindi mo na kailangan silipin pa yung pangalan sa ilalim. Alam na ninyo kalat, Angel Moreno yan. Tatang Angel Moreno. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you, Doktora. Right, ano yung sacrifice din ni Mr. Angel for Miss Ace, yung tumigil ka sa paggagawa ng mga art for your business. Grabe, hands down po talaga. Then now,